Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, October 28, 2025. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, tuluyan na ngang nag-dissipate o nalusaw yung low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility na nakapaloob din sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ o yung banggaan ng hangin mula Northern at Southern Hemisphere. Tanging yung Intertropical Convergence Zone na lamang ang nakakaapekto sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Habang umiiral din itong northeast monsoon o hanging amihan at nakakaapekto sa may extreme northern Luzon. Dahil dito ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasama mga pagulan. Shearline naman o yung banggaan ng malamig at mainit na hangin ang nakakaapekto sa may eastern section ng northern Luzon. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Habang easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa kasama ng Metro Manila. Dahil dito ay asahan naman yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala na nga tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating bansa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, dahil nga sa epekto nitong Intertropical Convergence Zone, asahan sa Palawan, Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas at Dinagat Islands ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Cagayan ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan at isolated thunderstorms na dulot ng shearline. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa Batanes area naman ay asahan yung maulap na kalangitan na may kasama mga pag-ulan na dulot ng northeast monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay asahan naman yung bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms na dulot ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon ay asahan naman yung bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms na dulot naman ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin ay sa pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Subalit pinag-iingat pa rin yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na papalaot, lalo na sa may northern seaboards ng Luzon, dahil inaasahan pa rin yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon, subalit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan yung paglakas ng hangin at kaakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So yun lang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Keep safe everyone.